Hi guys! Magandara at maulang gabi sa atin pong lahat. Kamusta po kayo? Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nag-iisa po ninyong nagmamagandang Kalidjatary Guide. So po maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TV Chase Itbulaga. Basta mga balita na may kinalaman sa EB, sagot na po natin yan. And syempre, ganun din po sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para magi updated. Hato na kayo sa mga nilalabas nating balita. Anyway, simulan nga po natin ang ating balitaan para sa gabing ito sa ating pong mga singing queens. So, natatandaan nyo pa ba guys yung update natin na tungkol po dito sa mga shoes ng singing queens na kung saan ay mukhang libre at sponsor po nila si Miss Jennifer. Nalimutan ko kung sino yung isa po may birthday sa kanila. Tapos eto nga po at bumili po sila ng mga shoes and magkakapareha sila. And then eto, at suot-suot na po nila nung nakaraan or kahapon po sa EB. Nakakatuwa, no? Ang ganda po, halatang maganda po ang nabuong samahan ng singing queens. Samantala, narito naman ang ilan po sa mga kaganapan kanina sa Itbulaga. So, present po ang lahat, mga kadarbigads. Wala pong absent. Nariyan si Kuya Ryan, nariyan po si Boss Joey, na galing po lamang sa bakasyon kamakailan. Nandyan din po si Karen. Kompleto po sila, mga kadarbigads. Si Mayor Jose Manalo, nariyan at present din po, mga kadarbigads. So, nakakatuwa lang na kompleto po sila ngayong araw po ng Webes. And kanina naman sa Barangay Cinema, ito po at gulat na gulat si Atasha Mulak sa napakahusay, napakagandang boses po ng babaeng contestant kanina sa Child Star of the Year. Ayan, makikita niyo yung reaction ng mukha dito ni Atasha Mulak. Hangang-hanga po siya doon sa boses ng bata. And nakakatuwa lang mga kadarbigads na talagang talented po itong mga sumasalit nag-audition sa Barangay Cinema Child Star of the Year. Syempre, so sa bagay, di ba? Minsan lang po ang oportunidad. Samantala, quick update naman po tayo mga kadarbigads sa latest issue na naman ni Kuya Willie Revillame. So mula sa write-ups ng Abante, Willie Revillame pressured kaya bugnutin sa show. So sabi po dito, napansin ng ilang mga netizens na tila pressured ang TV host na si Willie Revillame kaya siya nagiging bugnutin sa bago niyang show sa TV5 na Will to Win. Sa pagsisimula kasi ng show ngayong linggo, hindi may alis sa mga episodes ang mga talak niya sa staff dahil sa hindi organisado at palpak na patakaran habang gumugulong ang show ng live. Sa mga clip na viral ngayon, makikita na tila nayayamot na si Willie. Maawa naman kayo sa akin. Ako pa ba mag-iisip niyan? Diyos ko po naman. Maawa kayo sa akin. Nahihirapan ako sa show na to. Ako lahat. Ani Willie. Laging high blood si Willie Revillame sa bago niyang show. Kaloka. Is this a papansin technique to gain more viewers? True? He needs stand-up comedian from Vice Comedy Club. Well, parang komento po ito from Twitter na nakuha po nitong Abante News. Well po, pwede rin nga mga kadarbigads, kailangan po di Kuya Will ng isa pong taga-balanse. Halimbawa, may mga ganitong palpak na pangyayari, yung siya na lang yung sisingit na, oy, kuya, ganon. Para magaan lang yung show, si Kuya Will ay mabawasan yung stress. Sabi pa dito, say, tuloy ng netizen. Baka dahil hindi nag-boom ang ratings ni Willie kaya mainit lagi ang ulo nito. I think may pagka-perfectionist lang talaga si Kuya Will. Gusto niya tumakbo ang programa ng ayos kasi nare-rehearse naman daw nila yun eh.
I just hope makarating lang din kay Kuya Will na hindi naman siya ganun ka big deal sa mga viewers. May mga simple or the random happenings na ganito, 'di ba? Mas nagiging big deal kapag kaganito na lumalaki yung issue. Sinabihan din si Willie na magpahinga na lamang ito kaysa hindi maganda ang ipinapakita nito sa TV. Pwede bang wag na mag-show kung nahihirapan lang din? Haha. Kaka-start pa lang, kanigahan agad. Isara nyo na yan, haha. Napaka-problematic ng show ni Kuya Will. Kaloka, kaka-stress. Pati tuloy yung mga viewers na i-stress na din. When yung ibang nega comments ay kino-considered po natin as concerned lang sa programa ni Kuya Will. Pero, ekes naman po tayo dun sa mga mema lang, yung mga gusto lang pong batikusin si Kuya Will. Nako, ay talagang gegera din tayo para dito. Kasi napakaganda ng programa ni Kuya Will. Nakakatulong sa atin po mga kababayan. Sabi pa dito, wala kasing nanonood kay Kuya Will kaya nagagalit para may makinig. Finally, mapag-usapan siya. Bigyan ng straight jacket yarn. Ang nega kasi, ang nega, ka-stress katrabaho niyan. Matatandaan na nagpatama si Willie sa GMA Network nang maglabas ito ng ratings na kung saan nilampaso ng Family Feud ang Will to Win. Grabe din naman talaga itong write-ups ng Abante, no? Ayaw dukdukin itong si Kuya Will. Anyway, dumako naman nga po tayo sa Itbulaga update. Ito mga kadarbicads kanina, nakakatuwa itong si Maine Mendoza. Kasi naman ay nilampaso daw kasi ng red team ang yellow team. Pinag-uusapan po kasi nila ang Barangay Olympics na muli pong mapapanood sa Sabado. And this time, kasama na si Kuya Ryan and si Karen. And eto nga po, at meron na pong pa-warm up sa mga Derby Cats, sa mga bawat team bilang paghahanda sa Sabado. And mukhang handa na rin nga talaga ang red team na lampasuhin po ang yellow team sa susunod na Sabado, mga ka-Derby Cats. Kasi dito po sa warm up, pa lamang po ng EB ay panalo po ang red team. So, ang yellow team naka 6 points, ang red team ay 7 points. Warm up pa lang yan ng games para sa Sabado. Tuloy-tuloy na kaya ang panalo ng red team? Abangan sa Itbulaga Olympics. Ayan, panalo po ang red team. Warm up pa lamang pero mukhang gigil na po silang talunin at lampasuhin ang yellow team sa Sabado. Samantala, eto naman po, update po tayo dito sa entry ni Bossing para po sa kanyang muling pagbabalik pelikula. Narito po, ayan, at meron po silang pictures. Nag-post nga din po dito ang APT Entertainment Inc. So, kapartner pa rin po pala ng APT, kapartner po ng MSET ni Bossing ang APT Entertainment. So, sabi dito, Team The Kingdom. Handog ng MZ Productions, MQ or Media Quest Ventures at APT Entertainment ang The Kingdom. Opisyal na kalahok sa 50th Metro Manila Film Festival ngayong darating na Kapaskuhan. So, ayan, nakakatuwa. Muli po natin mapapanood si Bossing sa MMFF. Confirm, mga ka-Derby Cats from APT Entertainment na opisyal na silang kalahok. Nako, excited na po ako na muling mapanood ang pagbabalik ni Bossing sa big screen. Pinangunahan ng mga kilalang haligi ng industriya ang pagbabalik ni Bossing Vic Soto at ni Piolo Pascual. Kasama rin sina Christine Reyes, Sid Lucero. Nako, isa pa itong idol ko po yan si Sid, lalo na pagdating sa pagiging kontrabida. Napakahusay po nitong aktor. And Shu Ramirez mula sa direksyon ni Michael V. Tuviera. Sana kasama rin next time si Ryan Eigelman, yung magpinsan, mga ka-Derby Cats, kasi mahuhusay po silang aktor. Handa na
ang mga bumubuo ng The Kingdom. APT Entertainment CEO and President-Direct Michael Vito Vieira, DGPI, AMZET Productions, President and General Manager Vic Soto, and the President and CEO of MediaQuest Holdings Inc., Jane Jimenez Basas. And narito nga po mga kadarikals ang picture ni Bossing Vic Soto. Masayang-masaya po siya mga kadarikals. And kita pa po yung logo ng Eat Bulaga. Mga naging logo ng Eat Bulaga. Ang ganda. So sa TV5 studio po ito malamang kasi yan po yung nakita natin nung nakaraan. And bukang tameme, tahimik pa po ang mga pro tape sa balita pong ito kasi alam niyo naman ang mga yon lagi pong sinasabi na iniwan na sa ere ng APT ni Sir Tony Toviera ang TVJ and kung ano-ano pa. Pero kayo guys, ano inyo masisay patungkol dito? Just comment down below and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.